sincerely appreciate po ang kanya pagbibigay po ng panahon sa ating pong programa this morning. Attorney Claire, maganda umaga po sa inyo, Undersecretary. Yes, good morning, Sir Ted. DJ Cha, thank you. Salamat sa panahon. Okay, Cha. At na-invite niyo po ako. Good morning din po. And thank you also, Attorney Claire, for being on the show. Umpisahan natin dito, Attorney, sa pagbagsak nga po ng approval ratings ng Pangulong Marcos Jr. Mula po 42% noong Feb to 25% ngayong March. Ayon po yan sa Pulse Asia Survey. Ang isa po sa sinabi nyo kahapon, posibleng may kinalaman ng paglagana po ng fake news dito po sa pagbagsak na ito. Pero sinasabi nyo rin na hindi na babahala ang Pangulong Marcos Jr. dito. Ito po ba hindi dapat i-consider ng administrasyon bilang wake-up call para po mas paigtingin pa ang serbisyo sa mga Pilipino? Yes, nakausap kasi natin kahapon si Pangulo. Napag-usapan kasi namin na maybe, hindi naman namin sinasabing fake yung survey ng Pulse Asia. Ang sinasabi namin, ito bang mga tao, yung mga respondents ay maaari ba sila na i-impluwensyahan ng fake news? Dahil lumalaganap talaga ang fake news dito sa Pilipinas. Fake news, kaliwat kanan na rin yan. Kaya dapat maingat tayo mga mamamayan. Inihalimbawa sa vlog ng Pangulo ang fake news na magdideklara umano ng martial law ang presidente. Bagay na una ng pinasinungalingan ng Malacanang at tinawag ni Executive Secretary Lucas Bersamin na imbento at panibagong budol mula sa taong factory ng fake news. Babala ng Pangulo ngayong eleksyon, kilatising mabuti at maging mapanuri sa mga kumakalat na impormasyon online. Ngayon, laganap na naman ang fake news at disinformation. Dapat extra ingat lumpo tayo sa mga nababasa natin online. Ang hindi aniya mapepeke ay ang mga programa at serbisyo ng pamahalaan para sa taong bayan. Ang katotohanan ay kampanya man o hindi, ang fake news ay laging nandyan. Kampanya man o hindi, walang pipigil sa pagseserbisyo ng ating pamahalaan. Lalo pang patitibayin ang nasimula. Lalo pang paigtingin ang pagpapaganda. Sabi nga natin, hindi tayo nababahala dahil ginagawa lang naman ng Pangulo ang kanyang trabaho na naaayon sa batas at naaayon sa tama. Kumbaga, hindi siya mapapahinto, hindi siya mababother ng anumang survey. Pero, sabi natin kahapon, titignan pa rin natin ang mga survey na ito para malaman natin kung yung mga respondents ba talaga ay hindi ba naaabutan ng serbisyo ng gobyerno. May mga respondents ba na hindi alam yung mga serbisyo na maaari nilang makuha or mga ayuda na maaari nilang makuha mula sa gobyerno. Saan ba ang mga respondents na ito dahil baka hindi nga naaabot ng gobyerno. So sinasabi natin na baka yung iba influenced by fake news dahil katulad ng sinasabi, one of the reasons daw ay yung pagtaas ng inflation rate. Pero DJ Cha at Sir Ted, ayon kasi dito sa PSA, yung inflation rate kasi bumababa. From 2.9 naging 2.1, ngayon pong March is 1.8. So medyo paano mare-reconcile yung ibang mga ganung bagay na hindi kaya naiintindihan ng ibang tao or sabi nga natin, depende yan paano ba sumagot yung respondents, paano ba yung tanong. At sabi nga, kahapon nagkausap din po kami, may sectoral meeting with the President and DSWD Secretary and Labor Secretary Laguesma. Meron silang ginagawang survey, halimbawa po, yung kung gutom, di ba? Hindi lang po isang beses i-survey yung pamilya, let's say pamilya. Isang beses, baka ngayon gutom, na-survey sila ngayon, di ba? So ang ginawa po ng DSWD is patuloy pong minomonitor, let's say itong pamilyang to, nag-improve ba o mas nagutom? Kasi kung halimbawa po na-survey kayo na tong araw na to at kayo'y gutom, sabihin niyo talaga gutom kayo. Hindi po ba? So dapat ang pag-survey ay hindi parang isang beses lang, hindi one time lang sa taong ito. Dapat the same people will be the same people na survey before na ito yung abot o level ng kagutuman nila. Dahil ba sa tulong ng gobyerno, naibsan ba yung gutom nila, nagbago ba, nag-improve. So kung isang beses lang kayo masa-survey at nagkataon na ngayon ay wala kayong sweldo o natanggalan kayo ng pagkakakitaan ngayong araw na to, ay talaga sasabihin niyo po, nagutom kayo.
Kasi nga po dun sa Pulse Asia survey sinasabi na inflation po yung isa sa mga pinakagusto na matugunan agad ng mga Pilipino na issue ngayon. Attorney Claire, ang ginamit niyo po hindi nababahala ang Pangulong Marcos pero hindi binabaliwala. Tama, hindi nyo binabaliwala itong survey. Kasi base po sa mga nabanggit ninyo, makikipagpulong o nakipagpulong na nga po ba kahapon tungkol dito sa Oo. posibleng baka hindi naaabot ng mga Pilipino na programa ng gobyerno? Actually po, yung pagkikipagpulong ng Pangulo, hindi naman ito dahil sa may ganitong issue. Regular po nakikipagpulong ang Pangulo. Sectoral meeting po. Paano ba natutugunan yung pangangailangan ng taong bayan? Paano ba lalawak pa yung natutulungan? Itong walang gutom project ng Pangulo. So, kahapon nga ay nagbigay ng report itong si Secretary Gatchalian na ngayon ay minomonitor nila at nakikita nila a certain group of persons na survey nila before is nakita nila yung improvement. Kasi kumbaga hindi nga sabi ko hindi one time na survey. So, sabi nga natin yung survey kasi is pwedeng nandiyan, pwedeng guide yan. Pero sabi nga natin, hindi dahil bumaba ang rating ng Pangulo sa Pulse Asia, parang, teka lang, parang ano nangyayari? Hindi ganon. Parang tuloy-tuloy ang trabaho, kahit ano pa ang mangyari, pero tuloy-tuloy pa rin kung paano mai-improve ang trabaho ng gobyerno. Okay, oo. At sabi nyo rin po kanina, hindi nyo sinasabing fake ang survey, pero posibleng baka yung mga baka lang na yung mga respondents ay kumbaga nabahagian itong mga fake news na ito. And speaking of fake news na yan, pagkalat ng fake news na baka posibleng may resulta dito sa survey results, totoo po ba nag-utos ang Pangulong Marcos Jr. sa kanyang mga gabinete na palakasin pa yung kampanya kontra disinformation? May kinalaman po ba yan sa survey or even before pa talagang mas gusto ng matutukan ng Pangulong Marcos Jr. itong disinformation? Noon pa nung ako nga ay na-appoint, yun talaga yung mandato. Siyempre, kailangan namin iparating sa tao ano ba yung maaari nilang makuhang tulong. At the same time, ma-curtail yung fake news. Pero habang tumatagal, lalo na ngayon na kampanyahan, dumadami talaga yung fake news peddlers. Mapapansin naman kahit naman ang isang, I forgot the name, Sayabra, yung Israel-based na disinformation na firm, nakita talaga na sa Pilipinas, sobra, above average talaga ang porsyento ng disinformation and fake news. So yun talaga, nakakabahala at obligasyon ng gobyerno na ito ay matugunan. Maayos ito dapat kasi kapag hindi natin natugunan to, maaari yung mga tao na ito yung laging pumapasok sa kanilang sa isipan nila na ang gobyerno ay hindi nakakatulong, ang gobyerno ay fake, talagang yan ang mangyayaring mga survey. Kasi maaaring ma-influensahan sila ng kanilang sagot because yun na nadidinig nila na fake news. At ngayon po, bukod kasi dun sa mga nabanggit nyo, posibleng may factor yung fake news, posibleng yung inflation and other issues pa. Kasi may binanggit pa po yung Pulse Asia survey o sina Sir Ronald Holmes kahapon sa amin. Kung ano pa yung mga ibang factors na posibleng dahilan ng pagbaba ng approval at trust ratings ng Pangulong Marcos Jr. Tinitignan nyo rin po ba yung pangyayari sa pagkakasurrender po sa dating Pangulong Duterte sa dahilan ng pagbaba din po nitong trust at approval ratings ng Pangulong Marcos Jr.? Malamang, pwede. Pero yun nga ang mangyayari pagka ganun. Kasi ang lumalabas dahil ba sinurrender ang dating Pangulong Duterte sa ICC, bumaba ang rating ng Pangulo. Kahit ano man ang mangyari, kahit ano pang rating yan, ang Pangulo, itong sinasabi natin, gagawin, magdi-decide base sa batas at kung ano yung tama. Kahit hindi ito maging popular sa tao, kung ano yung tama, anong sinasaad ng batas, yun lang po ang susundin. So kung ang karamihan ng mga tao ay ayaw ang ginawa ng Pangulo o ng gobyerno, ng administrasyon, sa sitwasyon ni dating Pangulong Duterte na ma-surrender to sa ICC, hindi po mapapahinto ang administrasyon na gumawa ng ayon sa batas. Kahit hindi ito popular. Kasi kung ano po yung sinasabi ng batas, yun ang dapat ang gawin. And ito po ang nagtataka kami. Kung yan po ang magiging dahilan,
majority of the Filipinos, meron din naman survey na umaayon na dapat dalhin ang Pangulo, dating Pangulo, sa ICC. 6 out of 10 Filipinos backing calls for the Philippines to rejoin the International Criminal Court. A recent survey by Octa Research shows 55% of Filipinos also want government to cooperate with the ICC's probe into the Duterte administration's bloody drug war. Kung yan po yung dahil, medyo conflict po talaga eh. Magiging conflict po yung mga ginagawang survey. Kaya nga minsan sabi natin, kung iilan lamang po ang natatanong dito, let's say 2,400 sa Pulse Asia, masasabi natin hindi ito nagre-reflect, no? Hindi siya nagre-reflect ng sentiments of more than the majority or more than 100 million Filipino people in the country. So, yun lang po. Pero still, hindi namin isasawalang bahala kung ano yung sinasabi ng survey. Oo. Kasi guide ito eh. Guide din pa rin po ito. Oo. So guide nyo, pero hindi isasawalang bahala. Yun pong survey. On the issue, dun po sa hindi pa natatalakay ngayon, yung impeachment ni VP Sara Duterte sa Senado. Sa tingin niyo po, Attorney Claire, naka-apekto rin po kaya ito? Dapat hindi mag-reflect yan sa Pangulo. Kasi hindi naman po niya yung desisyon eh. Kung hindi man po tumatakbo yung impeachment trial ngayon, hindi naman po kasi desisyon niya ng Pangulo. So, dapat hindi sa kanya mag-reflect yun. On the people na naghihintay po ng accountability, kumbaga hindi lang nga yung Pangulong Marcos Jr. ang bumaba ang approval at trust ratings, pero maging si Senate President Cheese Escudero as well as House Speaker Martin Romualdez, bumaba din po yung trust and approval ratings. So parang hindi po ba ito parang refleksyon na in totality medyo yung dissatisfaction ng mga Pilipino in totality sa administrasyong Marcos Jr. pababa, kasama po yung ibang mga opisyales ng gobyerno? Kaya nga po talaga pong magandang malaman saan ba galing talaga yung mga respondents. Kasi kung titignan niyo po, kung sino pa yung nasa Pilipinas, kung sino pa yung nasa bansa na nagtatrabaho, yung pa yung bumababa yung rating. Yun lang.